So, ang pagkakatawag po ni Abraham ay hindi rin naman ganun ka-espesyal. Sapagkat ah, si Abraham ay tinawag hindi dahil sa siya ay isang matinong tao. No? Walang nakasulat na ganun sa Biblia. Siya po ay tinawag sapagkat siya po ay tumugon sa ano po, sa sinabi ng Panginoon sa kanya. At kung babasahin po natin yung Genesis 12 verse 1 to 3, makikita po natin na siya po ay inutusan ng ating Diyos na umalis sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya, iwanan ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at pumunta doon sa isang bayan na ituturo sa kanya. So, isang lugar na ituturo sa kanya ng Panginoon. So, dito po makikita natin na unang-una, nais ng Panginoon na itong si Abram ay mahiwalay. No? Nais po niya na siya ay mahiwalay sa kung saan siya po ay kasalukuyang ah, nakalagay or nakatira, nakastay. Kasi ang nakikita po natin dito na dahilan is because ang ating Panginoon ay maraming paraan upang siya po ay turuan. Pero kalimitan, no? Kahit sa ating pong mga karanasan, mga kapatid, may mga humahad lang sa atin na para bang nakasanayan na natin. Di ba? Paano nakahadlang na nakasanayan na natin? So, halimbawa, minsan tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na maging missionary o kaya maging layman o maging active sa gawain ng iglesia. Pero, meron tayong mga responsibilidad sa ating mga trabaho. Diba? So, merong teacher, merong nurse, may doktor, may engineer. So, dumarating ang panahon na itong ating mga nakasanayan, mga gawain, no? Kasi ito na yung ating pangkabuhayan, ay nagiging hadlang para doon sa gawain ng Panginoon. So, ito po ay nakikita ko lang na dahilan. Sapagkat nais natin na ihalin tulad yung karanasan ni Abraham sa atin para tayo po ay matuto. So, sa kanya pong karanasan, siya po ay inutusan ng Panginoon na umalis doon. Hindi naman sila mahirap eh. Marami silang ari-arian, mayaman sila. Pero doon ay kumbaga naging dependent po siya sa kung ano ang iuutos sa kanya ng Panginoon. Naging dependent po siya kung ano yung sabihin ng Panginoon sa kanya. So siguro sa ating panahon ngayon, maraming tao na magsasabi na parang mahirap na tayo kapatid o brother Troy. Kasi hindi naman na natin naririnig yung boses ng Panginoon. Pero kung inyo pong mapapansin, napakarami na pong sulat ng ating Panginoon. Meron tayong Biblia, meron tayong Espiritu ng Hula, no, na ginamit kay Mrs. White, na kung saan ay marami pong itinuturo dito sa atin ng ating Panginoon. At kadalasan ay hindi naman po natin napapakinabangan, practically. Diba? Sa kalusugan na nga lang eh. Medyo iba-iba pa tayo ng paniniwala. Simpleng ubo, simpleng lagnat, no? Iba-iba pa tayo ng ginagawa. So, paano pa kaya sa mga bagay na mas komplikado kaysa dun sa mga normal nating nakakasanayan? So, ito pong pagkatawag ni Abram ay dahil sa nais ng Panginoon na siya po ay magkaroon o ipagpatuloy yung kanyang relasyon po na nawala doon sa Eden. At ating pong makikita rin mga kapatid na itong relasyon na ito, na bagamat siya po ay isang tao lang, sabi natin silang mag-asawa lang, ay makikita natin na yung pangako ng Panginoon sa kanya ay para po sa buong sanlibutan. Yun yung maganda doon mga kapatid. Yung pangako ng ating Diyos, ng ating Panginoon, kay Abram, sa panahon na yun, ay pangako niya para sa buong sanlibutan. So, ganun kalawak. At ikaw at ako mga kapatid, ay isa sa mga naambunan ng pangako na yan, ng pagpapala na yan. Kasi yan yung ipinangako ng Panginoon. Nasa pamamagitan ni Abram ay ang makakatanggap
ng pagpapala ang buong sanlibutan. At lahat po tayo damay dito, no? Tayong mga taga-Pilipinas. Dahil kung wala ang ebanghelyo ay hindi po tayo makakilala sa ating Panginoon. So dito po ay nagpatuloy ang istorya sapagkat ito po ay paunang salita para sa Deuteronomio. Nagpatuloy ang istorya ni Abraham, nagkaroon siya ng anak, no, si Isaac, nagkaroon siya ng dalawang anak, si Jacob, si Esau. Nagkaroon sila ng mga anak, nagkahiwalay, pero nagkabati din, no, nagkagalit, tapos nagkabati. At kumbaga parang ninais ng Panginoon na ipagpatuloy kay Jacob, sapagkat si Jacob din ay sumunod, katulad ng kanyang ama, sumunod katulad ng kanyang lolo na si Abraham. So, pinagpatuloy ng ating Panginoon itong ugnayan, itong relasyon sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Isaac, sa lahi ni Jacob. At si Jacob ay nagkaroon ng 13 anak. 12 dito ay mga lalaki. At dumating ang panahon na sila po ay talagang dumami sa bilang. No? Nagkaroon na ng tribu-tribu. At kung ating pong babalik tanawin ang ating pong history sa ating leksyon na palagi na po natin pinag-aaralan, gumawa ng milagro ang ating Panginoon para mailabas ang kanyang bayan, itong mga binhi ni Jacob o ni Israel, mula sa Ehipto pabalik doon sa Kanaan, kung saan ipinangako ng Panginoon ito kay Abraham. So, kung ating pong iisipin ay pinangakuan ng Panginoon si Abraham, dito kayo titira, no? Dito kayo lalago, dito kayo yayaman, dito kayo magkakaanak, magkakaapo. Pero, na sinabi din sa hula o sa propesiya na sila ay magiging alipin ng 400 taon. So, medyo matagal, mga kapatid. Napakatagal, 400 taon. At dahil yun ang ipinangako ng Panginoon sa kanila, ay kailangan na ito po yung mangyari. So, ginamit ng Panginoon si Moises, si Aaron, si Miriam, yung mga hukom, yung mga hari, para po sila ay maibalik doon sa una niyang ipinangako sa kanila pong pinaka-ama, pinaka-patriarka na si Abraham. So dito po mga kapatid ay makikita po natin na mula nung umpisa, yung pag-ibig ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy, nagpapatuloy. At wala po siyang tinatangi. Ulitin natin, wala po siyang tinatangi. Sapagkat yung kanyang pangako ng pagpapala kay Abraham ay para po sa buong sanlibutan. So hindi ibig sabihin na espesyal ang Israel noon, espesyal si Jacob. Hindi. No? Sila po ay ginamit lamang na kasangkapan para ang pagpapala may paabot sa buong sanlibutan. At dito po ay kumbaga sa Exodus 19, mga kapatid, ay kumbaga parang nais na selyuhan ng ating Panginoon itong kanyang tipanan dito sa kanyang bayan. No, yung kanyang bayan ay unti-unti nang lumalago. Siguro sila po ay nasa 5 million na ng mga panahon na ito, 3 million. Sila po ay lumabas na merong 600,000 ng mga lalaki. So hindi pa kasama yung bata, hindi pa kasama yung babae. So hindi pa kasama yung dalaga, mga bata. So ibig sabihin, hindi pa kasama yung mga taga-Ehipto na sumama din sa kanila. So, more or less, sila po ay nasa 2 million or 1.8 million na lumabas galing Ehipto. Pero hindi po sila lahat nakapasok. Hindi po sila lahat nakapasok. So, dahil sa katigasan ng ulo, marami po sa mga original na mga lumabas sa Ehipto ay hindi po nakapasok. At ang mga nanatili na kanilang mga anak, kanilang mga apo, ito ang nagpatuloy
ng kanila pong paglalakbay sa lupang pangako ng ating Panginoon. At dito nga po matatagpuan natin sa Exodus 19, mga kapatid, na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang bayan. So actually, meron pong binabanggit dito sa Deuteronomy 4:34. Meron pong binabanggit dito sa Deuteronomy 4:34 na ang sinasabi, O may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyarihang kamay, unat na bisig ng kakilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan, ayon sa lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harapan ng iyong paningin. So makikita po natin yung pamamatnubay ng Panginoon mula umpisa. Mula sa langit, actually. Binasa natin yung Ezekiel, yung Isaiah at ang Apokalipsis. Mula sa langit, yung pamamatnubay ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig ay naging sakdal para po sa kanyang nilalang. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na pumili. Pinili natin ang kasalanan. At pero bagamat ang lahat ng ito ay nangyari dahil kasalanan natin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagpabaya. So ginamit niya ang mga patriarka, siya po ay bumuo, siya po ay pumili ng isang maliit na bayan, ito po ay kanyang ginabayan, siya po ay nakipagtipan. Pero isa sa mga, para sa akin, iconic, no? Para sa akin, it's very tawag dito, talagang napaka-gilalas na isang na pangyayari is yung bayan ng Diyos ay tumugon sa kanya at sinabi nila na kanilang gagawin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. So kumbaga, sila po ay nag-agree, no, dito sa tipan na kumbaga basically ang sabi ng Panginoon, gagabayan ko kayo, iingatan ko kayo, pagpapalain ko kayo, hindi ko kayo hahayaang magkasakit, sundin nyo lang ang aking mga utos. So ito yung tipan, at ang sabi naman ng kanyang bayan, sige po, gagawin namin, parang gano'n, gagawin po namin, Panginoon. So nakikita nyo, it is a mutual understanding. It is intended to be a mutual relationship. Na kung saan ay ang mas na nakikinabang dito ay tayong makasalanan. Kasi tayo yung walang pag-asa eh. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Tayo yung walang pag-asa, pero tayo yung pilit na inaalis yung kaisa-isa po nating pag-asa. At pagdating nga ng Exodus 24, ayan, Exodus 19, makikita po natin dito yung mga parusa sa pagtalikod sa tipan ng ating Panginoon. So, hindi po natin isa-isahin, pero sa ating pong pinag-aralan, sa ating pong mga narinig, sa mga sermon, sa ating mga pastor, sa ating pong mga leader, ang bayan ng Diyos ay tumalikod sa Kanya. At sa maraming pagkakataon, ito rin ang nagiging karanasan ng Kanyang iglesia sa ngayon. No? Marami sa mga Kristiyano ang hindi na nga nagbabasa ng Kanyang Biblia. Marami sa mga Kristiyano ngayon ang hindi na tumatawag sa ating Panginoon, hindi na nananalangin. Marami sa mga Kristiyano ngayon ang mas naniniwala sa mga sabi-sabi. So in short, mga kapatid, kumaga, yung karanasan ng sinaunang bayan ng Diyos ay nagiging karanasan din po natin ngayon. So siguro ito yung mga paunang salita para po sa Deuteronomy. Sapagkat nais po sa ating bigyan ng mas malaking picture,
no? Yung mas malaking picture. At para sa akin actually parang nakakalungkot itong ating lesson kasi bagamat ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, no? Napakalawak na pag-ibig. Tayo bilang tao ay hindi tumugon doon sa pag-ibig na yun. So, para sa akin nakakalungkot. Pero, on the other side, kung titingnan natin, bagamat tayo po ay hindi tumugon sa pag-ibig ng ating Panginoon, no? Ay hindi po nawawala ang kanyang biyaya at ang kanyang pag-ibig para po sa atin. So, ito po ay walang katapusan. At ito po ay patuloy po nating matutunghayan, patuloy po nating pag-aaralan sa mga susunod po natin na mga leksyon. So, sa tingin ko, ito po ang mga paunang salita para po sa Deuteronomio at nais po na ipaalala sa atin ng ating leksyon ng ating Panginoon na yung kanyang pag-ibig ay magpapatuloy. No, yung kung ang kanyang pag-ibig ay nagsimula mula ng sa kanyang karakter at nagpatuloy nung nagkasala ang anghel, nagkasala tayong mga tao. At malalaman po natin sa patuloy na ating lesson itong pag-ibig ng ating Panginoon na ating pong pag-aaralan sa aklat po ng Deuteronomio. So, muli mga kapatid, ay maraming salamat sa ating pong pakikibahagi sa ating pag-aaral. Sana po ay patuloy po natin na pag-aralan gabi-gabi yung ating pong lesson para mas malalim po nating maunawaan ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Happy Sabbath po.